Meron po tayong mainit na usapin ngayon dito sa mundo ng finance at crypto. At ito po ay tungkol sa laban at pagtutulungan. Yan, laban ba or pagtutulungan ng SWIFT at XRP. Si SWIFT ay matagal na pong ginagamit ng mga bangko sa buong mundo. Habang si Ripple na pinapagana ng XRP ay may bagong modelo na maaari pong mag-augment o sa ilang pagkakataon ay pumalit sa traditional na sistema. Kaya pag-usapan po natin kung paano po gumagana ang SWIFT, ano ang naibibigay na solusyon ni Ripple at kung alin po sa kanila ang mas may potensyal para sa hinaharap ng global payments. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan. Simulan po natin sa kung paano po gumagana si SWIFT. Yan. Lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala rito kay SWIFT. Si SWIFT ay hindi po mismong naglilipat or nagtatransfer ng pera. Isa po siyang secure messaging system na ginagamit ng higit 11,000 financial institutions para magpadala ng payment instructions. Ang aktual po na settlement ay nakasalalay sa correspondent banks na may hawak ng mga balances sa kanilang Nostro at saka Vostro accounts. Kapag may transfer, may kasama pong debits at saka credits, compliance checks, foreign exchange conversions at saka batch processing. Kahit may mga updates tulad po ng SWIFT GPI na bahagyang nagpapabilis ng proseso, marami pa ring cross-border payments ang tumatagal ng 2 hanggang 3 araw bago po tuluyang matapos. Kaya pagdating po sa market impact, ang kahinaan po na ito ay nagiging dahilan para pumasok ang mga bagong technology tulad po ni Ripple. Ngayon ay ano po ang halimbawa ng problema sa proseso ng SWIFT? Yan, isa pong halimbawa ay ang yen to Australian US dollar remittance. Yan, ang isang Japanese bank ay mag-uumpisa ng payment na idadaan sa US dollar account po nito sa Citibank. Pagkatapos ang Australian bank ay gagamit ng sarili nitong dollar account sa Bank of America. Kahit simpleng instruction lang ang ipinapadala ni SWIFT, ang bawat hakbang ay may processing time at saka cut-off. Maaring abutin po ng 48 hanggang 72 hours bago tuluyang makumpleto ang transaction. Ito po ay nagdudulot ng delay, foreign exchange risk at mas mataas na gastos para sa parehong bangko at customer. Kaya sa market impact, ang ganito pong delay ay dagdag gastos at nagpapakita kung bakit bukas ang industriya sa mga mas mabilis na solusyon. Ngayon ay paano naman po inaayos ni Ripple ang problemang ito? Si Ripple ay may tinatawag pong on-demand liquidity or ODL. Sa modelong ito, hindi na kailangan ng pre-funded accounts sa ibang bansa. Sa halip, i-convert muna ng sending institution ang local currency papuntang XRP gamit ang exchange. Sa XRP ay mag-move sa ledger ng 3 hanggang 5 segundo lamang, 3 to 5 seconds. Pagkatapos ay i-convert po nito agad sa target currency para sa settlement. Ang prosesong ito ay nag-aalis po ng maraming intermediaries, nagpapababa ng gastos at nagbibigay po ng near instant finality. Kaya sa market impact, kapag mas marami pong bangko ang gumamit ng ODL, maaari pong bumaba ang gastos sa international payments at tumaas ang adoption kay XRP. Ngayon ay ano naman ang mga hamon na kinakarap ni Ripple? Kahit maganda po ang solusyon, may mga obstacles or hadlang pa rin. Hindi po pantay ang liquidity depth sa lahat ng currency pairs. Maigpit din ang mga regulasyon pagdating po sa AML, KYC at saka settlement oversight. Bukod pa rito, marami pong bangko ang konserbatibo at ayaw agad palitan ang matagal nilang correspondent relationships. Kaya sa market impact, dahil dito, hindi po agad-agad aangat ang presyo ng XRP sa global scale. Kailangan ng dahang-dahang adoption. Yan, ito po yung pinakamatinding tanong dito. Mapapalitan ba agad ni Ripple si SWIFT? Ayon po sa analysis, maliit po ang posibilidad na agad palitan ni Ripple si SWIFT. Mas realistic po
na augment or dagdag lamang ang role ni XRP para ayusin ang mga corridor kung saan po ay pabor or favorable ang liquidity at saka compliance. Kaya sa market impact, sa mga corridor na ito, maaari pong makita or makakita tayo ng mas mabilis na paglaki yan sa paggamit ng XRP at makapagbigay ng positibong epekto sa kanyang presyo. Ano naman po ang susunod na hakbang para kay Ripple? Hindi lamang po remittances ang focus ni Ripple. Naka-position din po siya sa tokenization ng assets at sa central bank digital currencies or CBDCs. Kapag ang securities, real estate at iba pang assets ay tokenized, kakailanganin ng mabilis at saka transparent na settlement rails. Bukod dito, ilang central banks na ang nagsisimula ng CBDC pilots kasama si Ripple. Kung gagamitin po sa XRP bilang neutral bridge asset, maaari pong mapahusay nito ang interoperability ng mga financial systems. Sa market impact, kapag lumawak po ang role ng XRP sa tokenization at CBDCs, posible pong lumaki ang demand para sa kanya at tumaas ang kanyang value sa market. Yan, bilang panghuli, para po sa akin, malinaw na hindi overnight replacement ang mangyayari. Si SWIFT ay matagal na pong backbone ng global finance. Pero si Ripple at XRP ay may malinaw na papel sa pagbibigay po ng mas mabilis, mas mura at mas transparent na solusyon. Ang pinakaposibleng scenario ay unti-unting augmentation kung saan sabay po silang gagamitin sa iba't ibang sitwasyon. Habang dumarami po ang success stories ni XRP sa mga corridor at CBDC projects, mas lalaki po ang tsansa na maging isa siya sa pinakamahalagang players sa global payment ecosystem. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.